sa inyo. So, ngayon naman ay pupunta ako sa physiotherapy ko para sa aking knees. So, kailangan ko magpa-physio para umayos na yung aking tuhod, no, yung isang tuhod ko. Kasi nahirapan akong umakyat tsaka bumaba ng hagdan kasi ang sakit siya, masakit. Nakakalakad naman ako pero yun nga yung akyat at taas baba ng hagdan, yung masakit pa rin. So hopefully after a few therapy pa o magiging okay na siya kagaya nung isa kong paa tsaka legs. Yan. So pupunta tayo ngayon doon. Sige guys, samahan niyo ako Sige, later ulit. Hindi ako magaling mag-park. Tinitingnan ko lagi kung sakto lang. Minsan kasi tumatama ako dun sa pinakaharang. Yan guys, so nandito na tayo, no? Mga 5 minutes lang siguro yun. Sobrang lapit lang sa amin talaga. Tapos, antay lang ako 5 minutes. Babalik na, pupasok na ako. Kasi 3:40 ang appointment ko. 3:30 lang ngayon. So, mga 3:35 punta na ako doon sa physiotherapy. Yan. So, buti na lang. Ang binabayad ko lang kada therapy ko, $10 lang guys. No, $10. Kasi, yung the rest is na-cover na nung nung insurance ko sa trabaho. So, nasa $56. I believe $56 yung therapy dapat, physiotherapy. Pero covered ng trabaho ko yung 90%. So, mga $10 na lang yung binabayaran ko every therapy na mapagpunta ko, every therapy. So, ayun guys. So, maganda rin yung guys, no? So, hindi siya ganong kasakit sa bulsa yung therapy. Lalo na pag kailangan na kailangan mo, diba? So, kagaya ko, kailangan na kailangan ko talagang ipa-therapy kasi nga, mahirap din yung meron kang nararamdaman sa katawan, di ba? Araw-araw papasok ka sa trabaho, malayo yung trabaho ko, so kailangan akong sumakay ng bus tsaka ng train. Kaya most of the time nag-elevator na lang talaga ako. Hindi na ako nababa at akyat ng hagdanan kasi nga ang sakit, tapos lalo na pag rush hour. So syempre yung mga tao nagmamadali na, syempre ikaw ang bagal-bagal mo bumaba, di ba? Tsaka umakyat ng hagdanan. So, nag-elevator na lang ako para hindi rin naman ako sagabal do sa mga ibang tao, no, na na aakyat at bababa din ng hagdan, di ba? So, yun na lang ginagawa ko. Tsaka ayoko na naman puwersahin yung tuhod ko kasi baka pag napuwersa, imbis na gumaling, lalo pang lumala yung tuhod ko, di ba? So, grabe yung yung hirap ba? Buti na lang yung trabaho ko hindi siya physically challenging. Hindi naman ako nagbubuhat ng mga box, di ako lakad ng lakad, ganyan. Kaya parang nakatulong din siya, no, kahit papaano. Mamaya, ayun guys. Tapos, so lang yan, yung physiotherapy lang mga 40 minutes lang, 30 to 45 minutes lang yan. Tapos, after noon, diretso na ako sa superstore, mag-grocery tayo ng konti. Yung mga hindi ko nabili sa Costco. And then, after niya, bili tayo ng merienda, burger, tsaka pizza. Yan. So, yun guys, no? And then, uwi na tayo. Yan. So, tara guys. Pasok na tayo sa physiotherapy. Hi, good afternoon. I have an appointment for 3:40. Yeah. Okay, thank you.
Hi guys, kababalik ko lang. Ang sakit, grabe. Ang sakit. Tapos meron siyang ginamit na ano, yung physiotherapist. Meron siyang ginamit na ano, parang gun na may electric shock, ganun. So, electric shock niya yung muscle sa tuhod ko. Ang sakit, sobrang sakit. Yun yung pinakamasakit. Aside dun sa makikita nyo yung mga suction, sinasuction niya, ganyan. Ay, grabe. Pero kailangan tiisin ang sakit kasi para nga umayos na, mawala na yung pananakit nung tuhod ko. Sabi niya sa muscle daw yun eh. Kasi nagpa-x-ray na ako ng tuhod. Wala naman nakitang problema sa bones. So yun nga, muscle talaga yun. Tapos sabi niya sa akin, sabihin ko sa family doctor ko na ano, baka pwedeng magpa-ultrasound or kaya CT scan, ganyan. Kasi nga, after 3 sessions daw at wala pa rin, hindi pa rin okay. Yun na raw yung request ko. Malapit na gas station dito na yung Petro Canada. So di ko alam kung makikita nyo. So ang gas namin dito ay $1.78. Yan, $1.78. Kita nyo sa right side. So mataas na yan actually guys. Tumaas na. Pero ang balita ko sa Pilipinas, sobrang taas ng gas ngayon. So, 'di ba? Grabe dahil dun sa nangyayari sa Middle East. So, yeah, ang hirap din ng ganun, no. Hirap din ng ganun na taas na, syempre tataas yung gas, tataas din yung pamasahe, 'di ba? Pati bilihin din tataas pa lalo siguro. Magiging apektado rin ng ano, nangyayaring kaguluhan sa Middle East, no. Sana maging maayos na yung problema sa Middle East kasi hindi lang sila yung apektado, pati yung mga bansa na mga katabi nila apektado rin, 'di ba? Pati yung maraming mga apektuhan, hindi lang yung mga tao na nandoon. So kaya sana nga maging maayos na, sana tumigil na para ano, yeah, yun ang ating prayers ba. Dahil si Lord lang naman nakakaalam nito kung ano yung mga pwedeng mangyari.